Dahil sa kagwapuhan ni brother, kagandahan ni sister. Diba? Pupunta tayo din dito sa salita ng Diyos. Amen. Makikinig tayo, kakain tayo ng salita ng Diyos, spiritual. Di ba? Pero kung andito ka lang naman, tapos sarado tinga mo, nakinig ka nga dito, labas naman. Wala, pag tinanong ka, ano ba mensahe ng Panginoon? Hindi ko alam. Ako nagtindihan. Di ba? Di ba? Ganyan din eh. Magka sa church tayo. Ang iba nga, may daladalang pulpit pa yan. Hindi nila kinaliligtaan. Mga bigkas ni pastor. Nililista nila, di ba? Meron ako nakita. Nikalista. Yung umutot si pastor. Nilista rin. Umutot si pastor. Grabe. Yung tuk lang yun. Kaya ako. Eh, tsawera na siya. Magaling makinig, di ba? Kaya manginig tayo. Hindi manginig hindi makinig. Sa salita ng Panginoon. Hindi butas ang iyong sisidlan. Amen. Di ba? Nagsahod ka nga ng ulan. Butas naman yung ano mo. Sisidlan mo, di ba? Baldi mo. Wala rin. Nandun tayo sa pakikinig. Kaya nga lumalago yung South China Sea. South China. Korea pala. Korea, South Korea. Dumadami yung mga Kristiyano doon. Kaya yung iba, sinisim na dito, nagmimisyon na dito. Dahil doon ang kanilang tiwala sa pakikinig. Pagka tinatawag na yung pastor na magsasalita, kapatid, yan ako nakita. Aningal talaga yung simbahan nila. Woo! Ay! Iba doon, talagang ingay. Bago magsampay yung pastor doon sa katitigil. Talagang hiyawan sila. Imagine nyo, gaano kaingay yung bulwagan nila pagdating ng pagtawag ng kanilang magsasalita. Grabe. Ganun pala sila kalupit. Di ba? Imagine mo. Pero dito, wala lang. Tawagin natin si pastor. Wala, kahit isang palakpak, wala. Wala. Di ba? Doon talaga makita mo, hindi lang palakpak, sigawan, hiyawan. Grabe. Kalupit. Kaya encourage nyo. Huwag niyong kaliligtaan. Kasi minsan, may mga mensaheng inagrant ng Lord, di ba, para sa atin. Yung kaliligtaan yun. Amen po ba? Hindi mo magsasalita ngayon. Pastor? Pastor, tawagin na kita, Pastor. Amen. Palakpakan natin si Pastor! Ganyan. Ang bulag ka pa nga eh. Okay. Ang danger lang doon, baka ang nililipap na yung pastor. Hindi na yung Panginoon eh. Ha? Dapat, Ang Lord. Panginoon lagi ang itinataas. Yeah. Amen po ba? Okay. Happy Family Day po sa ating lahat. No, Family Day na naman natin, and then Happy Father's Day po. Father's Day na. No? Talagang tapos ng Mother's Day, Father's Day. Walang Child's Day, no? Dapat meron eh. Okay, tayo lahat para sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Kunin po natin ang ating mga Bible. Okay. Buksan po natin sa John. Sa Book of John, chapter 4, verse 46 to 45. Sa aklat ni Juan, Verse 40. Kapitulo 4, talataang 46 hanggang 54. Book of John, chapter 4, verse 46 to 54. Nakita na po ba? Amen. Amen. Okay, babasahin ko po. No? Sundan na lang po natin ating mga mata. John chapter 4, verse 46 to 54. Verse 46, ganito po ang kanya sinasabi. Naparoon nga muli siya sa Cana ng Galilea, na do'y kanyang pinaging alak ang tubig, at naroon ang isang mahal na tao na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Capernaum. At nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kaniya at ipinanhik sa kaniya na siya ay lumusong at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya ay naghihingalo.
Verse 48. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, malibang kayo'y makakakita ng mga tanda ng mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Verse 49, ang mahal na tao ay nagsabi sa kaniya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Verse 50, sinabi sa kaniya ni Jesus, yumaong ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalaki ang sinalitang sinalita sa kaniya ni Jesus. At siya yumaon sa kanyang lakad. At sa samantalang siya ay lumulusong, ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. Verse 52, tinanong nga niya sa kanya ang oras nang siya ay pasimula ng gumaling sa kanya. Niya ay sinabi, kahapon na 7 oras, inibsan siya ng lagnat. Naunawaan ng ama na sa oras na iyon na sabihin sa kaniya ni Jesus, buhay ang anak mo. At siya ay sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Last verse, ito nga muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus na siya'y pumaroon sa Galilea mula sa Judea. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Muli, dakilang Diyos, kami po nagpupuri pasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan ngayon, O Diyos. Dalangin ko po na ito'y maging hamon sa aming buhay pananampalataya at maging karagdagang kaalaman, Panginoon. Kung paano, Panginoon, ang aming maging katayuan, Panginoon, bilang mga magulang, Panginoon, at bilang ama o bilang ina ng aming pamilya. Maraming po salamat, O Diyos, patuloy na hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu na tumayo sa aming kalagitnaan at patuloy na kami po ay samahan, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain po ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Aming dalangin at magsabi ng Amen. Okay. Usually ko ito talaga pagka tag-ulan na, yan ang problema ng mga ng mga mananampalataya pag tag-ulan. No? Hindi naman sa dahilan. Sabi nga raw, salt at the salt of the earth. Kaya pag nabasa, malulusaw. No? Hindi ganun talaga. Dumarating yung time kasi season tayo. Hindi naman pwedeng puro tag-araw. Hindi naman pwedeng puro tag-ulan. Kagaya nga po na sinabi ko, Happy Father's Day po muli sa inyong lahat. Dahil sa Father's Day po, ngayon, ang bida po natin ngayon ay ang mga katatayan. Ano po? At pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa ating mga tatay, no? Dahil ibinigay sila sa atin ng Diyos, no? Upang tayo pangalagaan, no? Upang tayo pangalagaan at arugain, no? At ingatan yung ating mga buhay. So, purihin natin ang Diyos dyan. Dahil sambahin at pasalamatan natin ang Diyos dahil sa katapusan, ang Diyos ang ating Ama na nasa langit. Amen? So, dahil sa ang ating Panginoong Isus, ang naging daan, no? Upang tayo ay magkaroon ng karapatan, no? Magkarapatan na maging anak ng ating Diyos. So, ang ating topic ay tungkol sa ating mga katanayan, the Father Speak. Pinabagatan ko pong the Father Speak. No, kasi sa Tagalog, ito po yung pananampalataya ng Ama. No? Generally speaking, yung Ama at saka ina talaga magkatuwang yan pagdating sa family, di ba? Sa amin, hindi pwedeng Ama lang. Hindi pwedeng ina lang. Dapat magkasama yan. Magkatuwang sila sa kanilang pamilya. Pero dahil sa Father's Day ngayon, kaya pasensya po muna kayo mga nanay dahil ang ating focus ay sa mga tatay. Okay po. Dito po, kaya ako pinabagatan na the Father's Speak. Alam po natin na ang ating pananampalataya ay napaka-importante sa lahat. Number 1 po yung faith. Kasi kung wala pong faith, wala tayo ngayon dito. Kung di tayo nananampalataya, hindi tayo magagather ngayon dito. Hindi tayo magiging iisang katawan ni Kristo. No? Ang ating pananampalataya ay napaka-importante lalo na sa usapin ng ating kaligtasan. Ngayon po ba? Yung salvation at yung buhay natin bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus-Kristo. So naniniwala ako na ang nais ng ating Diyos
na sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay makapag-impluensya rin tayo dun sa mga tao sa ating paligid. No? Makapag-impluensya tayo na sa paligid natin upang sila rin ay sumampalataya sa ating Diyos. No? Sa ating Diyos na buhay. No? Buhay ang ating Diyos. Buhay ba ang Diyos? Amen. Lagi po natin lagi ko po ginagamit yung ang ating Diyos na buhay. Kasi yung po ang totoo, ang Diyos po ay buhay. Hindi po siya patay. Ano po? So, ano po ba dapat, what the Father must be, no? Ano ba talaga dapat na maging katayuan ng isang ama, no? Sa ating pamilya, sa ating mga anak. So, ang ama kasi, siya po talaga yung nagbibigay ng impluensya, no? Yung tremendous influence sa kanyang pamilya. Tignan niyo po yung anak natin. Iniidolo niya yung kanyang ama. Di ba? Yung anak. Bibigyan na impluwensyahan niya yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak. Iniidolo niya yan, ginagaya niya yung kanyang tatay. May gumagaya talaga sa mga anak. No? Ginagaya niya yung kanyang tatay, iniidolo. Tapos hinahangaan niya rin ang kanyang ama at ipinagmamalaki niya to. Di ba? Kaya yung tatay po talaga, number 1 pong good influencer yan sa ating pamilya. No po? At ang ama po ay lagi ibinibigay niya yung kanyang best. No? Yung best. Lahat ng paraan ay gagawin niya para ma-provide niya lahat ng pangangailangan ng pamilya. Amen? So, ginagawa niya ang lahat ng kanyang magagawa. Naibigay lang ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya may mga tatay na, ewan ko, workaholic o sobrang sipag. Di ba? Yung kahit gabi, ginagawang araw. Yung araw, ginagawang gabi, wala nang pahinga. Meron akong kilala na hindi naman siya, wala naman siyang skill, Puro lang siya magtitinda. Sa gabi, magtitinda ng balot. Sa araw, magtitinda ng taho. Sipin mo yun. Diba? Wala siyang pahinga. Tapos kung ano-anong mga na pwede niya ibenta, binibenta niya para lamang kumita. At hindi niya alintana yung kapaguran. Siyempre, lakad siya eh. Kung saan siya pumupunta, bilad sa araw, wala babasa ng ulan, kung may ulan, lakad siya. So nakikita natin yung pagsasakripisyo ng isang ama. No? Nakita natin, kahit pagod na yan, may mga tatay pa na pagdating sa bahay, siya pa yung kikilos. Amen? May mga tatay na pagdating niya, pagod na nga, siya pa yung magluluto. Siya pa yung maglilinis. Pero wala kang maririnig. Di ba? Hindi, marami pa ako nakikita ganun tatay. Sabi ko, ako po yung natatouch pag nakakita ko yung mga ganung ama, na parang gusto ko sana maging ganun din ako. Kasi ako magpagod, di mo na ako pakilos eh. Talagang mapapahinga ako eh. Pero may mga tatay na talagang hindi naalintana yun. Kaya saludo po ako doon sa mga tatay na yun. Pagdating niya, pagod na. Siya pa magluluto. Siya pa maghuhugas ng pinggan. Maglalaba pa yan. Bakit? Kasi bagong panganak si misis. Hindi pwede maglaba. Lalaba ng lamping. Di ba? Lalaba ng damit ng bata. Di ba? Ako dinalas ko yun, naglalaba. Ayun, wala akong magawa ron kasi walang ibang maglalaba eh. Kailangan akong maglaba. Di ba? Pero may mga likas talaga ng mga ama na talagang they're doing their best. No? They're doing their best to give all the things that the family needs to provide. No? Siya ay good provider. No? Good provider siya ng pamilya. Yun po ang ating ama. Ginagawa niya lahat. At ang ama, lalo-lalo na yung godly man. Ang ama. Dapat po ang ama ay godly man. No? Mayroong tunay na relasyon sa Diyos. Kinikilala niya ang Diyos. No? Pagka ganun po ang ama, no? Inuuna niya yung ang Diyos sa lahat ng bagay. Yung tinatawag na godly man. No, kailangan na may pakita ng ama o makita sa buhay ng ama ng kanyang pamilya na siya ay may unang-una takot sa Diyos, no? May tunay na pananampalataya sa Diyos, no?
At nakikita sa kanyang pamumuhay yung pagbabago. Dapat ganun po ang ating mga ama ng tahanan. Dahil tayo po ay influencer, no? Tayo po ay na-influensyahan natin ang ating tahanan. Kung ano po yung nakikita sa atin ng ating pamilya, na-absorb po nila yun. Ano po? Kaya nga, minsan, hindi mo alam, ipinagkwento ka na ng anak mo, ipinagmamalaki ka niya. Amen? No? So sa ating teksto, binasa kanina, makikita po natin yung kwento tungkol dun sa isang ama. Ama rin ho to eh. Ama, na kung paano na ipakita niya ang kanyang pananampalataya sa kanyang pamilya. No? So dito po, ano po yung una-unang naipakita niya? Basahin po natin. Una-una ay he turns to Jesus. Ibig sabihin, yung paglapit niya sa ating Panginoong Kristo. Sabi niya rito sa 46, naparoon niyang muli siya sa Cana sa Galilea na doon kanyang pinaging alak at tubig. At naroon ang isang mahal na tao na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Capernaum. So sinabi rito mahal na tao. Sa English ito ay nobleman. So ibig sabihin ito ay kilalang tao, no? Mataas ang katungkulan sa lipunan. Okay, sa verse 47, nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kaniya at ipinanik sa kanya na lumusong at pagalingin ang kaniyang anak na lalaki sapagkat siya ay naghihingalo. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo makakita ng mga tanda ng kababalaghan ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. No? At ang mahal na tao ay nagsabi sa kaniya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. So itong tao na to ay mahal na tao, sinabing mahal na tao, nobleman siya. Siya ay isang royal official, no? Kilalang tao, mahal ng tao, no? Kilala siya, mataas ang kanyang katungkulan. Siya ay sanay na magbigay ng utos sa kanyang mga lingkod, no, upang gawin yung mga bagay na kailangan gawin. Pero sa panahong ito, makikita po natin itong tatay na ito, itong nobleman na ito, ay naglakbay mula Capernaum hanggang Cana sa Galilea, ano po, ng 20 milya. Kung ating pong susukatin, ito po ay aabot ng 2 hanggang 3 araw na paglalakbay. No? Naglakbay siya. Punta siya roon kay Jesus. So dito natin nakita na siya ay lumapit kay Jesus. No? Maraming tao roon na nakakita sa kanya, kilala siya. No? Maaring sila'y nagulat o namangha na naroon ang isang mayaman, isang nobleman, isang royal na mataas sa lipunan na kinikilala ng tao at ngayon ay naroon sa harapan ng ating Panginoong Kristo at nagsasabi na nakikiusap sa ating Panginoong Kristo. So ipinakita niya yung kanyang humility, yung kababaan, yung kanyang pagpapakumbaba. Bakit? Dahil siya ay isang ama. Amen? Dahil siya ay isang ama. Na kung saan ang kanyang anak ay nasa bingit na ng kamatayan. No po? At bukod doon, ay ipinakita niya talaga na yung sincerity niya. Kasi tayo, di ba, pagka tataya natin ang buhay natin sa anak natin sa pamilya natin Pag may masaktan siguro ng isa sa pamilya natin, talagang hindi tayo papayag. Di ba? Ganun katapang ang ama Kasi ang ama ang tagapagtanggol ng pamilya. Amen? Siya ang tagapagtanggol ng pamilya. No? So makikita natin yung kanyang eagerness, yung kanyang siya isang kilalang tao, naglakbay ng 2 hanggang 3 araw para lamang lumapit kay Jesus. Diba? Doon pala pinakita na niya yung pagiging doon pala makikita na natin na may pananampalataya na siya kay Jesus Kasi maaaring naririnig na niya ang ating Panginoong Kristo kasi hindi siya pupunta ron nung nalaman niya na doon si Jesus kung wala siyang alam kay Jesus. Diba? Na pwede naman niya yung iutos doon sa kanyang mga lingkod. Dahil siya kilalang tao, mataas siyang tao, mayaman siya, may pera siya. Kinikilala siya sa lugar na yon.
pero siya ang naglakbay para makita lamang niya ang ating Panginoong Jesus. At ano? At siya ay nagpakumbabang lumapit kay Jesus. At anong sabi niya? Ang kanyang anak ay mamamatay. Lumusong ka. Sir pa nga sa English, tinawag itong sir eh. Sabi niya, sir. Di ba? Sinabi niya sa kanya, yumaong ka ng iyong laka. Ay, sinabi niya, mahal na tao, nagsabi sa kanya, Ginoo, sir, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Alam niyo po, minsan, ito ang dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng problema. Gusto niya ipakita sa atin, ipaunawa sa atin, na sa mga panahon ng kahirapan, yung mga bagay na meron tayo dito sa mundo, no? Yung ating mga trabaho, talento, koneksyon sa lapid, no? Ay wala pong magagawa yan. Hindi po yan sapat para iligtas tayo sa mga suliranin at mga pagsubok natin sa buhay. Ano man ang katayuan natin sa buhay, dito kaya minsan ang Diyos ay parang natutulog. Akala natin, baliwala lang sa Diyos na makaranas tayo ng gano'n. Di ba? Yung hirap na tayo, tapos minsan natatanong, nasaan ang Diyos? Bakit tahimik ang Diyos? May pakailan pa ba ang Diyos sa atin? Mga ganun ba, di ba? Hinahayaan ng Diyos na mangyari itong mga bagay na ito upang maunawaan natin at ipakita sa atin na ang lahat na meron tayo sa mundo nito ay hindi sapat yan. Hindi sapat yan. Kailangan natin ang ating Panginoon. Amen? Kailangan natin ang ating Panginoon. So, kasi alam niyo yung ama, alam niyo po sa tahanan, ang mapait talaga yung tatay eh. Totoo po yan, mapait ang tatay. Kasi tatay rin po ko eh. Yung pride ko po, talaga grabe. Minsan, kahit kailangan mo na ng tulong, ayaw mo pang lumapit. No? Parang gusto mo ipakita na kayang-kaya mo. Pero sa iyong sarili, alam mo, hirap ka na. Di ba? Hirap ka na, pero ayaw pa lumapit. Ma-pride eh. Ma-pride ka eh. Di ba? Hanggang sa dumarating ang time, pati sa Diyos, nagmamalaki ka na. Tapos nung nadala mo na sa ospital yung anak mo, o ikaw ay may sakit ka, gumaling ka, anong sasabihin mo? O buti, gumaling ka na. Eh kung wala ba akong pera, di ba ako gagaling ba ako? Diba? Ganun agad ang sagot eh. O, di ba? Kung wala ba akong pera, gagaling ba ako? O. Ibig sabihin, may pera siya kaya siya gumaling. Di ba? Hindi Diyos ang may gawa nun. Di ba? Yung pride ng tatay minsan nandoon. Kailangan na natin, generally speaking, ang pride talaga sa tao, di nawawala yan. Kahit na hindi ka na nga kumakain eh. Andiyan na sa maghihingi ka na sa kapitbahay or sa kamag-anak mo, ayaw mo lumang dahil may galit ka sa tao. Yung pride mo, nangingibabaw. Di ba? So, ang tatay talaga, yung pride, nandiyan yan. So, tandaan po natin lagi, ang pagmamataas ay hindi kailanman na kinalulugdan ng Diyos. Walang maidudulot na mabuti ang pagmamataas. Tulad nitong isang amang ito na kilalang kilala. Pero ibinaba niya ang kanyang sarili sa Panginoon para sa kanyang anak. Amen? May pera siya. Pero walang magawa yung pera niya. Kilala siya. Pero walang magawa yung pagiging, kilalang tao. Pagiging mataas niyang tao. Walang magawa. Di ba? Walang magawa. Doon ipinakikita ng Diyos na kailangan mo ako. Kailangan mo ako sa buhay mo. Kahit anong gawin mo, kailangan mo ako. Hindi sapat ang lahat ng bagay na yan. May pera ka man ngayon, hindi ka maililigtas niyan. Amen? Hindi ka maililigtas niyan. Kaya sinabi yun ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, dito sa may mga mababang loob, may mga pangako ang Diyos dyan eh. Hindi natin ito bubuksan sa James chapter 4 verse 10, 1 Peter 5 and 6, na yung mga nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos.
Amen? So, ano po pa pangalawa? Lumapit siya sa ating Panginoon ng may pakumbabaan at may pagpupursige. No, nakita natin yung Ama, no? Andun yung pagpupursige niya. Tignan mo yung sinabi sa verse 8 ulit, no? Sabi niya, sinabi sa kaniya ni Jesus, malibang kayo'y makakita ng mga bagay at mga kababalaghan, ay hindi kayo nagsisipaniwala sa anumang paraan. Anong ginawa niya? Sa verse 49, sabi niya, sabi niya rito, at ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. No? So tignan niyo po yung pangyayari ito, pagkakataong ito. Yung kilalang taong ito ay lumapit kay Jesus. No? Na may pagpapakumbaba at may pagpupursige. Matapos na marinig niya yung rebuke ng ating Panginoon, yung royal official na to, ibinuhos niya ang kanyang puso, no? May mga pagkakataon, no, kasi sa ating buhay, na tayo ay tinutuwid ng Panginoon. Tinutuwid niya ang ating mga maling paniniwala at maling ginagawa sa buhay. Ano po, tinutuwid tayo yan. Ginagawa niya ito, bakit? Dahil mahal niya tayo. Mahal tayo ng Panginoon. Basahin niyo po yung Hebrews chapter 12 verse 6-7. Pakibasa po. So dito yung Ama po ay talagang nirebuke pa ng ating Panginoon. Pero andun pa rin yung pagsipupursige nung Ama na ang Panginoon ay makausap niya at malapitan at hilingin ang tulong ng ating Panginoon. Nakita na po ba? Pakibasa po Hebrews chapter 12 verse 6 and 7. 6. And 7. Sapagkat tinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ng bawat tinatanggap na anak. Siyete. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ng anak ang hindi tinarusahan ng kanyang ama. Amen. Di ba? So, yung pagtutuwid na ginagawa sa atin ng ating Ama ay para sa ating ikabubuti. Po. Walang ama na naghahangad, sabi ka sa salita, walang ama na naghahangad na ikapahawak ng kanyang anak o ng kanyang pamilya. Lalo na ang ating Ama sa langit. Higit na nagmamahal ang ating Diyos sa atin at ang nais niya ay patuloy lamang tayong lumapi, no? At magtiwala sa Kanya. So huwag tayong nang hinawa o tawag dito mapagbabaan ng loob dahil sa itinutuwid niya tayo, patuloy tayo sumampalataya at magtiwala sa Kanya. Yung mga nangyayari sa ating buhay, lalo na sa ating mga mananampalataya, maaaring ito ay isang pagtutuwid o tayo'y pinapalo ng ating Ama. Diba? Para maalala mo yung ginagawa. At maramdaman mo na nandiyan ang Panginoon. Amen? Minsan kasi naaalala natin ang Diyos pagka nasa kahirapan lang tayo. Pagkatapos ng kahirapan na yun, mangangako tayo sa Diyos, magpipray tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo lang ako. Susunod ako sa iyo. Panginoon, pagalingin mo lang ako. Talagang magkukumit na ako sa iyo. Talagang papagamit na ako sa iyo, Panginoon. Kondisyon. Di ba? Kondisyon. Minsan ganun Tapos, nung pinagaling ka na, nalimutan mo na yun. Nawala. Nalimutan mo na yung pangako mo sa Panginoon. No? Yun po yun. So, makikita po natin na naroon din yung kanyang, nandoon na yung kanyang tiwala sa ating Panginoon sa Kristo. Yung trust niya. Yung pananampalataya niya. Sabi nga rito, sabi sa kanya ni Jesus, yumahon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo, pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus at siya yumaon sa kanyang lakad. So walang pag-aalinlangan. Yung sinabi ng Panginoon, umuwi ka, lumakad ka, pumunta ka sa inyo, no? Sumunod agad siya. No? Naniwala agad siya sa ating Panginoon. So naniwala ang Ama sa salita ni Jesus.
At pinakita ito sa pamamagitan ng kanyang pagtitiwala, no? Na walang pag-aalinlangan na siya ay yumao. So kasi si Diyos po, kailanman God cannot lie. Yun po ang isang napaka bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, ang magsinungaling. No? Tayo po, yung pangako natin na papako, pero ang pangako ng Panginoong Hesus ay hindi man mapapako. Hindi man natin nararamdaman ngayon, any moment of time, lahat ng kanyang pangako ay makakamta natin at makukuha natin, matatanggap natin ang lahat ng yan. Yung sinabi niya, bubuksan ko ang durungawan, no? Pupuluin kita ng mga biyaya. Extension niya sa langit, alam po natin yan. Ano po? Lahat ng mga rewards, lahat po tayo ay may pagsusulit sa Panginoon. Pag tayo po ay humarap na sa Diyos, may pagsusulit tayo. Lahat ng ating ginawa rito sa lupa, wala pong may tatago yan. Wala pong may tatago. Marireveal po lahat yan. At may mga putong na korona ang bawat isa sa bawat magandang ginawa natin dito sa lupa. Ano po? So nakita natin yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang Diyos ay katotohanan. Diba? Ang Diyos ay katotohanan, di siya kasinungalingan, siya ay katotohanan, at ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang nararamdaman nitong amang ito. Kaya walang atubili, sumunod siya sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ni hindi man lang siya nag-alinlangan, dire-diretso siya, bumalik siya sa kanyang tahanan. No? And then, ang pinakamaganda doon ito, sa verse 51, at samantalang siya ay lumusong, ay sinalubong siya, ito na, ng kanyang mga alipin na nagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. 52, itinanong niya sa kanila ang oras nang siya ay pasimula ng paggaling. Sa kanya ay kanila sinabi, kahapon ay 7 oras, inibsan siya ng lagnat. Naunawa nga ng ama na sa oras na iyon, nang sabihin sa kanya ni Jesus, buhay ang anak mo, at siya ay sumampalataya, at ang kanyang buong sambayanan. No? Nakita po natin dito, no po, yung pagtitiwala, yung pagtitiwala ng ama sa ating Panginoon, ay talagang andun na yung kanyang pananampalataya. No? Nagtiwala siya, binigay niya yung buong pagtitiwala niya sa Diyos. At ito ang pinakamaganda. Ang pinakamaganda nangyari sa buhay ng isang amang ito, hindi lamang siya nakaranas ng himala ng pagpapagaling ng kanyang anak. No po? Hindi lang yun ang naranasan niya rito. No? Ang buong pamilya niya pa ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Ang buong sambayanan. Yun po ang pinakamagandang nangyari rito. Nakilala nila ang Panginoon. Amen? Dahil sa pananampalataya ng amang ito, no, ang kanyang buong sambayanan ay nagkaroon ng kaligtasan. Dahil ang ama ay nagpatotoo sa kanyang pamilya at sa mga lingkod. No? Ano yung patungkol kay Jesus? Alam niyo yung pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ito yung mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Amen? Sinasabi natin, kinukwento natin na ang Diyos ay mabuti. Na mahal ka ng Diyos. At nakita sa ating buhay, itong tao na to na isang mayamang, kilalang tao, nakita yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. At ikinuwento niya ito, yung ginawa niya, yung ginawa ng Diyos sa kanya. Kaya ang buong sambayanan niya ay nanampalataya, nakakilala sa Panginoon. No? So, makita po natin, tayo po mga ama, dapat po talaga na tayo po mga ama ay bigyan ng parangal. No? Hindi lamang ama, maging ang ina. Pero, ang ama po talaga ang, kumbaga sa tahanan, sabi nga nila, ang ama ang haligi ng tahanan. Ang ilaw ay ang ina. Di ba? No? Kumbaga sa church, ang ulo ay ang Panginoon. Di ba? So, ibig sabihin, bilang ama, tayo yung pinaka-leader ng tahanan. Amen? Bilang ama, tayo yung pinaka-leader ng ating tahanan. At mayroong ang kasabihan na follow the leader. No? Follow the leader. Kung ano man ang nakikita sa atin
ng ating mga anak, ng ating pamilya, ay maaaring ito'y kanila ikapahamak o maaaring ito'y kanila ikabuti. Yun po ay depende, no? Nakadepende po ang lahat yun sa ating pamumuno. Amen? Kung paano natin pinamumuluan ang ating tahanan, doon po nakadepende yun. Doon po nakadepende ang lahat ng yun. Ang lahat po ng bigat, problema, at napagsusolusyonan, napag-uusapan ng mag-asawa, no po. Pero masigit ang bigat doon sa ama. No? Siya talaga ang gumagawa ng paraan. Lahat ng paraan gagawin ng ama. No? So, makikita po natin, tayo bilang isang leader na namumuno sa labas o sa loob ng ating tahanan, kung papaano ka namumuno, magre-reflect lahat yan. At asahan po natin lagi na meron pong makaka-absorb niya sa pamilya mo. Kung ano yung pamumuno mo, meron din gagaya niyan sa pamilya mo. Lalo higit sa mga anak natin. Meron po, may lalabas dyan na ginaya yung iyong pamumuno sa tahanan. Kaya nga meron akong kilala na pamilya na away dito, away to sigawan dito, bugbugan dito, bugbugan doon. Tapos makikita mo sa gabi magkatabi na, sweet na. No? No? Tapos nung ang anak niya lumaki na, nagkapamilya ganun din. Bugbugan dito, bugbugan doon, sigawan dito, murahan dito. No? Meron talaga namamana na absorb. Kaya, nakadepende po yan lahat sa ating pamumuno sa labas at loob ng ating tahanan. Ano po? Kaya nga, the Father speak. Kasi yung ating pananampalataya bilang Ama, at kung tayo ay may takot sa Diyos at may tunay tayong pananampalataya sa Diyos, may iwasan natin itong mga ganitong bagay. Amen? No? Kung tayo isang mananampalataya, no, dapat may pakita natin ang pananampalataya natin may kalakip na gawa. Because prayer without work is dead. Ang ating pananampalataya, wino-work up po yan. Hindi po yan basta lang sabihin natin nananampalataya tayo. Sabi nga ng Philippians, di ba? Wino-work out natin yan. Yung ating kaligtasan, nasa ating pananampalataya. Kaya tinatawag na patay dahil walang bunga. Amen? Hindi po tayo namumunga. Makita sa atin na matibay ang ating koneksyon sa ating Diyos, Ama. No? So, yung connection natin sa Diyos Ama, kamusta na? Na-connect pa ba tayo sa Diyos? Dapat dalhin natin yung ating mga anak. Saan? Sa mga gawaing makalangit. Amen? Dalhin natin sila dito sa church, dalhin natin sa worship service, sa mga gawain, sa Bible study, no, sa prayer, no, lahat. Isama natin sila sa mga gawaing makalangit. No? Naniniwala ako, kahit anong tigas ng ulo ng ating anak, kapag ang ama ay nakita nila na mas matigas pa sa kanila noon, na nagbago, susunod yun. Amen? Susunod yun. Susunod ang anak. Diba? Kasi kilala ka ng anak mo eh. Ang tatay ko dating ganyan, no? Pinakatakutan yan dito. Pero ngayon, tignan mo, bait-bait. Siguro pag in-approach mo ang anak mo, hindi pwedeng hindi sasama sa iyo yan. Amen? So, dalhin po natin ang ating pamilya doon sa mga gawaing makalangit. No? Dalhin natin ang ating pamilya sa Diyos. So, ang pananampalataya sa Diyos ng isang ama, ang siyang susi sa buo niyang pamilya para sila'y makakilala at lumapit sa ating Panginoong Hesus. So, dapat nandun ang paglapit natin sa Diyos, turn to Jesus, trust in Jesus' words, testify about Jesus. No? Lagi tayong lumapit sa Diyos at magtiwala sa mga salita ng Diyos. Amen? Magtiwala tayo sa salita ng Diyos at ipatotoo natin ang ginawa sa atin ng Diyos. Amen? So, yun po ang Father's Faith. Nakita po natin yung eagerness, andun po yung humility, kababaan ng loob, andun po yung pagsusumikap, no, para sa pamilya. At nandun po yung godly man, father niya.
Di ba? Dapat naroon po lahat yun. Purihin po ang Diyos at Happy Father's Day po ulit sa inyo lahat. Amen. Amen. Ben. Ayun, ang Father's Day. Father's Day. Ay bless. Amen. Ano po, ang mga tatay, yan ang haligi ng tahanan. Tama ba? Amen. Ang mga pinan, yan ang anay ng tahanan. Sabi nila. Kaya si Pastor, walang binan yan eh. Kasi anay daw ang tahanan yung binan eh. ang ano, tatay, haligi yan. Pag walang haligi, anong mangyayari sa bahay? Hindi tatayo yung Hindi tatayo yung bahay, di ba? Walang pusti, walang haligi, di ba? Kaya ganun yun. Ang ating Diyos Ama, yun ang pinakahaligi ng ating pananampalataya. Di ba? Yan ang pundasyon pag wala si Jesus sa buhay natin. Kahit gaano man tayo karumi, gaano man tayo kakulit, gaano man tayo makasalanan, mahal na mahal na mahal pa rin tayo ng ating Ama. Di ba? Hindi yun nagtatampo, hindi yun nagtatanim ng galit. Naalala niyo yung alibugang anak? Amen. Di ba? Yung alibugang anak, sabi ng anak, kunin ko na yung aking mana. Di ba? Ako alis na. Di ba? Natawa si sister kasi nakarelate siya ng alibugang anak. Di ba? Kalaon-laonan, naubos ang kanyang, di ba? Naglakwat siya, naubos ang ano. Nilustay. Pagkain ng Nako. Naging alipin na sa bandang huli, naging alipin na siya, naging tagatubong na lang sa mga manok, baboy. Nagpag-isip-isip niya, mabuti pa doon sa aking ama, ay may makakain. Dito, ang kinakain niya, mga pagkain na lang ng baboy, di ba? Di, ayun, wala siyang magawa. At bumalik siya. Walang susuporta eh. Ama pa rin. Ama pa rin. Sa kabila ng lahat, nung nakita ng ama ang kanyang anak, pinagtabuyan ba? Hindi. Talaga tinanggap pa rin, di ba? Makita ang niyakap pa rin ng kanyang ama. Celebrate ba? Nagpapatay pa ng matabang guya at nag-celebrate na sila dahil bumalik na ang kanyang anak. Di ba? Grabe. Ay yung mensahe na yun, pagka mayroong isang pastor na magaling mag-deliver ng mensahe, parang akala mo nanonood ka ng sine, di ba? Ganda pakinggan, di ba? Parang nakukuha mo lahat ng mga kwento. Pero kung titingnan natin ang senaryo, nakapokus pa rin sa ama. Amen. Di ba? Yung pagpapakumbaba ng ama, hindi ma-pride yung ama. Totoo yun eh, sinasabi ni Pastor. Kadalasan minsan, ma-pride eh. Ma-pride. Kaya anong nangyayari? Nagkakasakit. Di ba? Sabi nga natin, nandoon yung hindi mag-forgive at hindi nagpo-forgive. Di ba? Hindi na mapagpatawad, hindi nagre-release. Hindi katulad ng ating amang nasa langit, hindi mapagtanim ng galit at mahal na mahal niya tayo. Di ba? Kailangan tularan natin ang Diyos. Maging Christ-likeness tayo. Hindi kung anong mayroon ka, sinusumbat mo. Di ba? Pangit yun, di ba? Babalik sa iyo, mga karma. Hindi ko naman kayo. Di ba? Kaya kailangan gawin natin kung ano ang tinuro sa atin ng Diyos bilang tagapagligtas at ama nating lahat. Gawin natin siya maging Christ-likeness tayo. Di ba? Sabi nga ng ating Panginoon, ako ay naghugas ng paa ng aking mga alagad. Diba? May sinaryo sa dyan, makita natin yung sinaryo sa dyan, naghugas ako ng paa, at kayo naman, maghugas kayo ng paa. Ibig sabihin, magpakumbaba at maging katulad kayo sa akin, na hindi mapagmataas. Diba? Ganun ba yung sinaryo? Nakuha nyo? Nakuha nyo yung, hindi yung mapagmataas. Ay, siya nagpakumbaba, naghugas ang paa. Ikaw, Higasin niya lahat ng paano mga o hinugasan yung paano mga nakita niya yung kanyang humility. yung humility doon, pinakita. Pero dapat mangyayari sa tunay na ama. Hindi niya alam si Jesus pa. Doon kayo tataas ng Diyos eh. Kapag kayo ng yung heart mo, na bilang pundasyon ng haligi ng tahanan, dapat hindi ka mag-pride. Pagpakumbaba ka.
ang lahat yun ay makukuha mo yung kanilang simpatya. Diba? Makita mo. Subukan nyo yan. Pero pagka ikaw ay siga-siga, may mga anak, may magre-rebel din yan. Diba? Minsan kakalabahanin ka pa eh. Tapos, lalaban. Kaya nangyayari, nagpapatayan na. Ama, anak, nagpapatayan. Diba? Minsan nabalitaan niya. Nangyayari na sa uling panahon. Sa lupa. Kaya ito yung Father's Day, yung mensahe na para sa mga tatay. Pero, nagpapatungkol pa rin sa Diyos Ama yan. Ang sentro pa rin ng ating Diyos Ama nasa langit. Amen? Yung napakaganda po ng mensahe. Talagang, pero dahil sa kusang oras natin, ay darako na po tayo sa isang mahalagang gawain. Yung pagbibigay. Tawagin po natin yung ating si Brother Pastor Jerry Humachaw! Para nga. Praise ka, diba? Buong mundo. Hallelujah, praise ka. Yan talaga. Ay. Pero, usahin po natin sa sa Leviticus tayo. Sa 27, 30. Excellent. Sa lupang tipante. Lahat ng kapo, mabini-bini o bunga ng halaman ay mahalaga kay Yahweh. So, pag-pray po natin yung Ama namin makapangyarihan, maraming salamat ulit Panginoon. Mga po ng iyong salita ng ibang Pastor Romy, kaya manipos din ang tahanan ng tatayan ng pagpapalugan. Maraming salamat Panginoon. Lord, ang mga nagpigay ko Panginoon, ibalik sa lahat pangailangan ko. Pagbili ko Panginoon, nagbigay po, padala ko po ng pagkain sa lugar at lugar sa aming church po Panginoon. Maraming salamat po Panginoon. Lord, pinamalik namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So tawagin po natin si Pastor para yung ating mga announcement. Okay, announcement po. Bukas po meron tayong Bible study sa barangay po kala chairman, sa office po ni chairman. Tuwing Monday po yon, alas 6 po ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi. Bali, isang oras lang gawain natin doon kala chairman sa barangay. And then, yung ating pong anniversary, nung nakaraan nag-meeting tayo, di ba, napatisan natin kung ito ba, kasi ano pa naman, kung okay na ba tayo doon sa Happy Land, yung ating anniversary. Kasi isang buwan na lang eh. Pagpapimitigan mo muna natin yan. Pag-meeting muna Kailangan natin. papatawag Okay na yan. sa specialist para Okay na yan, sa basta kayo. matuloy. Oo. Wala pa kahit saan ka natin eh. Kung ikaw ang mag-decision. Sige, ano ba yung, para ano na kasi, ano natin, kasi kailangan doon kasi sa lugar na yon, hindi basta-basta natin gagamitin hanggat hindi tayo schedule. No, ibig sabihin, kung talagang ano natin, Okay na rito, okay na rito, tatak na roon. oo. Yan lang yung simple. Pero kung doon tayo, kailangan simula na makapag-schedule na tayo kasi hindi po pag sinabi natin gagamitin natin hindi. Kasi kailangan naka-schedule din tayo. Kailangan na pagpimitigan na. So siguro pag meeting na mag-ano na siguro tayo, pagkisa na natin. Andito naman si Romy, kung ano ba talaga yung magiging ano natin. Kasi kung dito, kung ang ating nabautismuhan, ilan yan? 27, no? Pastor, atin ba lahat yan? Halimbawa. Hindi naman Hindi, halimbawa. At tanong ko lang dito, atin ba lahat yan? Atin siguro yan kasi ano yan, anniversary yan. Ibig sabihin, kung mapupuna rito, ibig sabihin, Bakit ito bumagsak pa ba? Kasi marupok na ito eh. naman masyado. hindi nito babagsak. Ang tao lang kung magkakasya. Oo. Hindi ito babagsak. Ano ang sabi? Hindi babagsak ang tao lang kung magkakasya. Pero pag doon naman sa Happy Land, Kung yung maraming tao, oo. lipat si doon. Ako kahit saan naman. Kahit siya naman, pwede naman eh. Tsaka isa pa, meron tayong instrumento na
Kasi para ma-fix na natin, ma-fix na natin sa barangay na tayong gagamit sa araw na yun. Apply schedule. I-schedule kasi natin yan eh. May bubong na doon, okay na. Maload pa siya. At least kahit magtitalunan tayo ron, kung may pumunta man na bisita, okay lang. Ganito pastor mag-ano ka. Sinong gusto roon at sinong gusto rito? Ayan, Yung gusto okay. roon, pasang kamay, ganun lang. Sige, sinong gusto ron? Ganun ka agad. Ibig sabihin ilan natira? Dalawa. Ibig sabihin majority na nandun tayo. Gusto ka agad, ganun ka agad. So, ibig sabihin na kaya magpapa-schedule na tayo roon. Ayun, ganun lang kasimple. Magpapa-schedule na tayo roon na sa araw po ng June, ano pitsa pa yun? Last Sunday of the month ng June. Last Sunday of the month ng June. So, i-schedule na natin na tayo ang gagamit sa lugar na yun. Itong katapusan. Yung instrument, paano yung Huling linggo. Na kasama na yung ating tinatawag na Family Sunday, no? Kaya kailangan talaga natin mag-ano. instrument? Yung bago naman si Chairman, atin po yung doon. Kasi lagi tayo nagbabible study sa Manila. Sa Manila. Then, kaya kailangan natin nakalagbook na tayo ron, no? Kasi pag hindi tayo nakalagbook doon, may gumamit ng iba. Kung tanong ko, Pastor, wala kayong magiging distraction doon? Ha? Wala kayong magiging distraction? Wala na yan, basta kinausap. Wala na. May tanong naman yan. Buti may tanong yan. Oo, kumplito yun. Magkakaroon yan. Oo, meron yan. At yung instrumento, meron na rin tayo. Sagot na rin ni Kumpare Jonard. No? Ano nangyari na, Pastor, nung Yung mobile. para mga tao na yung opinibil, naka-atin na tayo. Oo, doon na tayo nakapag-ano. Dito lang yun. Hindi, doon. Hindi daw si Pastor naka-ano. Doon na tayo nag-anniversary na tayo doon sa Pilan. Tama ba yun? Di ba ako nag-ano sa Tama Picture na, na tayo, kaya yung mga picture tayo. Oo, may mga picture. Nandun ka nga eh. Bilangin mo nung pastor, ilang upuan ng magkakasya. Siguro mga 30 siguro sa loob. Mga 30 mo po. Bibili ka daw ng bawat straw, kaya talian mo yan. Kasi hindi labas-pasok doon. Kaya sinasabi ko, Talian mo yung pag ganun. Pinto lang yung ating nadaanan. biglang may Kasi biglang may... atin ano yan, Hindi, private siguro, yun eh. bago mag-ano, may ano na yan, May pintuan na yan. May ano may na yun. rest na yun yung Yan, gagawin sila Ang yan. madaling salita, lagyan ng bago kong instrument, kasado na, wala mga ulo. Oo. Mawala man yun, ayusin pa yun natin. Nakausapin Kaya ko, straw, kasado na. ang pinto lang ang daraanan. Oo, kasi open yun eh. Open kasi yun eh. Baba lang yung ano Kaya ang yun eh. kayari dyan, meron tayong Pero mga kung aser. meron pa pala silang yayaran doon, Daanan kasi yun. Ang papasok lang doon, Hindi, may bubong na. hindi mo mga member. May bubong na tayo. May bubong na rin. Minsan nga pasyal ka doon sis. Makita mo. Pasyal ka ron. Sa lugar na yun. Kasi dyan, di mawawala yung pag-iimot. Ganun pa lang mabulagin. Sinasarili nila. Meron yan. Dito ba? Ganito pa lang yun. Sasabi yan. Sa may Happy Land, sa bahay namin, di ba? May lugar doon na ngayon binubunga na. Binulog. Nagkaroon na tayo nag-anniversary na tayo doon. Sa Open Haven pa. sa loob. Sa Open Haven. Sa loob. Plaza ba yun? Plaza yun dati, plaza yun. Plaza natin yan. Pero yan, maliit lang. Limit talaga kasi tinayin yung mga bahay. Di, malaki rito. Malaki yun. Kaysa dito sa Kaya church. tatlong laki dito. Tinanggal na yung mga ano doon. Kasi, nagpimiting kami. Tindahan dito, bahay dito. Hindi, malaki na Daanan kasi. dito, sinita. Maganda na doon. Daanan kasi sa tao. Hindi na, Kasi hindi na. nagpiting kami doon, may mga motor na doon. Di na, wala na motor doon. Inalis na lahat Inalis yun. na lahat. Nice na yun. Inalis na Then, lahat. pasyal ka ron, makita mo. Oo na nga eh, ginagamit na nga nila. Ginagamit na nga nila yun. Kagabi nga may ano Sabi, eh. ginamit na nila. Birthday kagabi. Hindi. Private eh. Kaso lang, yun. Kumbaga bago mo gamitin yun, ibig sabihin sa barangay, naka-schedule ka. Kaya ngayon ang mga pastor yan. Dapat Bago upo. Tama yun, dapat maaga pa yung Kasado na nga. Oo. Kasado na. Agad maaga pa. Magpapaalam to kami sa barangay. Hindi nakapag Kahit kami dyan sa building 6, may passion. Oo, sa anniversary natin. Hanggang ano ka Yung lang. 30 hapon yun. Alas 2 ng hapon ang anniversary natin. Maluwag dito sa may ano.
Maluwag pala. Diyan dati. Ay, maluwag doon. O doon ka na Papalis paisip. kayo dyan, tapos Doon sa taas nila. kasabay. Ano, mas maluwag doon. Maluwag doon, Chess. Sabi mo siya maluwag doon. Ano mo? Ah, kahit sa mga iskinita, pwede silang mag-ano sa mga iskinita. Tsaka, mayroon doon, mayroon pinapano sa atin na mga instrumento. Instrumento, wala na tayong problema sa instrumento. Sagot na ni paring Jonah. Malalakas yung tanong mo. Yung kapitbahay natin doon. Sabi sa akin, Pas, pag anniversary nyo, sagot ko ng instrumento. Kasi yung instrumento natin, karag-karag. Sagot nyo na. Yung kanyang mobile na ginagamit sa mga ano. Yun ang yung sa atin doon. Kaya dadali lang natin siguro ito yung drum set, Drumset lang. guitar, Wala na yung speaker. may speaker na tayo Wala roon. na yung speaker. Pero ay, di ko alam kung may saksakan sila sa gitara. Isa, gitara siguro, ano kasi baka yung gitara, dali natin. Ang gagamitin lang natin yung mic na lang siguro. Tsaka yung may mic naman si Junard eh. Yun na lang. Ano Tama ako, lang yung wireless, dali natin. ano, Tsaka, mag-isip tayo. Ito yung napili to doon eh. Nangyayari tayo ng isang guitar amp. Nangyayari tayo. Kahit sa trot. Ang drummers natin, sino drummer natin to busy, Ang tubod sobe. ang anak ni Toby ang drummer natin. No? Mahal naman siya. Ang yung tagapagluto natin, si Sister Tracy at saka si Sister Rening. Naku, may lulutuin. Na sa kanin walang problema kasi sagot na namin yung kanin. Ang ano na lang natin yung ulam. Eh, ang sistema ng pass, pagka ang mga karapo doon, ibigyan lang ng mga estero. Pero yung tayo, kahit na tayo sa inyo, Kahit doon na tayo sa kumain sa bahay o kaya katapos, Pag doon sa labas, ibigyan natin ng styro. Ay, styro. tayo mga Huwag muna tayo kumain doon. Unahin muna natin mga sila. member dito, Tapos doon na tayo kumain sa bahay. malapit lang Doon na tayo Kasi siguro pag doon sa, para sa dudumugin ano natin doon. Kasi bilang lang yun eh. Nilagyan natin sa styro. Naka-itikit tayo doon pagdating sa May upuan. supas mga bata. Supas mga bata. Meron tayong 10 invited, di ba? Tapos tayo, ilan tayo member dito? Mga 15. Hanggang yan tayo 30. Yan. Buwan doon, ibalog tayo. Mga bata. Yung upuan, sa barangay na natin, mag-request tayo sa barangay ng upuan. Huwag na tayo magdala ng upuan doon, baka mawala. Huwag na ba? Huwag tayo magdala ng Doon na lang, upuan. kasi Parang ganyan lang. kailangan sa gilid may upuan na doon, may siminto. Sa gilid. May upuan May upuan na rin sa gilid. sa gilid. Yung sa gilid niya, sinasabi ko, hindi mauupan yun. Kasi nga, lalagyan natin ng harang yun para hindi tawid-tawid sa loob. May upuan na Open yun. kasi yun eh. Hindi na sila umakbang. Gawain natin yun, hindi. Gawain ni Lord yun, hindi gawain ng At saka hindi na sila makadandong bro kasi may mga upuan na yun. Nandun tayo nakaupo na. Hindi na sila pwede sa pintuan talaga sila dadaan. pinto. Huwag lang dito. Siya nalagyan ng ano yun, ng bako. Bago pa man tayo makaano, siguro magbigyan ng So, yun na. Ayun ano, so wala na tayo problema sa anniversary. Ang problema na lang natin yung ulam natin lulutuin. No, wala naman posible sa Panginoon. Basta magtulong-tulong lang tayo kung ano nandyan. No, kung ano nandyan. Magdala ko sa ulam. ulam. Teka ng kamote. Kamuti, balingboy, o ano man. Basta kung ano yung, basta gawin lang natin yung kaya natin. No? Gawin natin yung kaya natin. Basta kung ano yung nandyan, magkatiwala natin sa Panginoon. Wala naman Priority yung yung posible. mga nakaupo doon, yung mga Sa member natin. tarpaulin, siguro si Dada, mag-ano siguro ito, sponsor to ng tarpaulin natin. Siguro ikaw na siguro yung sponsor ng Pag-uwi mo na tarpaulin. yan, Da. yung forma na yan, pag-uwi mo No. na. Wala na mga litrato na yan. Tarpaulin ni Dada. Ay, yung wag mo, ating lalagyan pa yata ni sponsor. Dada ng mga- Hindi yan. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng bagong tarpaulin. Oo. Ano yan, ang siguro tarpaulin natin ay 6x4. 6x4. Ibig sabihin, 6 yung haba niya. 4 yung baba. 6x4. Tsaka ano, Ano lang to eh, 2x4, 3 itong itong 3x4 kurtina, to eh. iramin muna natin itong dalawa para dun sa pinaka ano na. Bali 6x4 yung Ito, natin. sabi mo yung... Hindi, ito lang dalawa. Ito? Ito lang. Ano lang naman yun, da? Siguro mga 400, 600 lang yan. Kaya yan dati. 6x4. Ito. So wala na tayong problema sa tarpaulin. Wala na tayong tarpaulin. Soft drinks.
Yung logo sagot na ni Jocelyn. Logo naman, si Jocelyn tsaka ito. Dalawa sila. Ang tanong, darating ba? Ha? Darating ba logo? Darating yan. Pag ako mag-ano kay Jocelyn, darating. Sabi niya, malayo pa naman. Ano yan, na? Inaano ko. Inaano ko. Kasi yung ay tayo, hindi na tayo pwede magupit ng may tarpaulin Ay, hindi na. Wala nang gagawin yan. Ibig sabihin na lang kung paano pagandahin yung logo tsaka yung Tapos yung ano na lang, yung tali. Kung may nalagyan. Yan, siguro. Yan, okay na ba yung natin? Kasi kakain tayo. Doon yung natin. Okay, sige tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin sa ating huling panalangin. Yan. O sige. Ulitin natin give thanks to God for heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Lord. Give thanks because His goodness, Jesus Christ, His Son. Salamat Panginoon sa iyo pong mga salita namin napakinggan. Ito'y nagbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso. At naging pagkain ito ng aming Espiritu Panginoon habang kami ay narito sa mundo nito, Lord. Kaya darangin namin na habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos, patuloy kami samahan, gabayan at patnubayan, Panginoon, at patuloy na pagpalain ang aming mga buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng kanya-kanya mga anak buhay, negosyo, trabaho, Panginoon, at higit sa lahat ang pagalakasan ng aming katawang pisikal, Panginoon, para magamit namin ito, Panginoon, sa aming pong pag-anak buhay mula Lunes hanggang Sabado, Panginoon. Kaya salamat sa lahat ng narito, Panginoon. Kami lahat ay narito upang aming pasalamatan at purihin. At salamat din, O Diyos, kung paano mo kami ingatan sa aming pagtungo sa lugar nito. Kami sama sa amin ay wala napahamak, Panginoon. Ay yun din, O Diyos, uwi kami sa kanya-kanya mga tirahan, Panginoon, ang punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng papuri at pasasalamat. Ikaw lamang ang aming pinapupurihan at pinaglilingkuran, Panginoon, sapagkat patuloy mo kami pinagpapala. Kaya sa oras mo, God, uwi kami sa kanya-kanyang mga tirahan at punong-puno ng pagpapala na nagmumula sa iyo, financially, materially, at spiritually, at kalakasan ng aming katawang physical, Panginoon. Maging ang pagkain na dinala niyo mga anak na narito, Panginoon, tanda lamang na patuloy mo kayong pinagpapala, O Diyos. Dalangin namin ang mga ito ay maging kalakasan ng aming katawang physical, Panginoon, at maging kabusugan namin, Panginoon to God. Kaya salamat, ibalik mo ito sa kanila ng siksik, liglig, at umaapaw pa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na rin tayo magsabi ng Amen. Amen. Okay, ano na po tayo po yung ating anak. Pero ano yan,
Dapat yung anniversary, ang social na mo. Yung pala. May GBC. Di alam kung saan. Markada bisyo ang imatawan ko. Kaya pangarap ay ipapabayaan ko. Di alam Yan, makikita to sa anniversary natin. Ayan yan. Ito yung kuha natin sa swimming pool. Ayan. Ilan yan eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Kaya ako Kanin. Kanin. Una na, gusto mo ng tuyo. Nay, Gusto mo tuyo? linis yan. Galing. Buti brother Tony, nandito ka. noon pa ako, biyernes ng gabi pa. Sabado, wala ka naman. Ewan ko baka hindi. Tama yan. Kaya, Pag wala kang pasok. pero ngayon, Ito na lang. may gabi pa lang. Sana, may biyahe ako. Sabi ko, simba mo na. Oh, yan. Yung iba, umis na simba, ginagawang pahinga, no? Pahinga naman. Kaya, Mabuti nga ito na, pag kaya relax ka pa. Tayo. meron lang. Jer! Sinat ka muna ngayon. Sino? Tinanong ko kung may meeting tayo tutan. Ano ko pala sa pwede mo kuhan? Meeting tayo. Siguro, pagka pinatong, Namin isa pag ito lang. pero alamin ko muna kung yung mga kapatero natin, umulan lang, hindi na hindi nang nutsimba. Kutsara na eh. May kutsara po. Buti kaya pa, no? Hindi pa malabo matawa. Ako, hindi na ako nag-drive. Labo naman kayo. Bigyan kita mo yung tuyo. Magpupunta na tayo sa gawain. Sa, kasi, siguro, magpapahinga ako. Depende kung pag mag-retire. Kung kaya pa. Kung kaya pa. Huwag natin sa yung retirement natin. Kung malakas po. Hindi. Kaya pa. Ay, kami, kailangan tayo namin part-time para mapukusan yung church. Yung mga gawain eh. Kasi pag walang proposal ka, walang mangyayari. Kaya kailangan. Sa kumbaga sa nag-retire na tayo, focus naman tayo sa laban. Kasi mga anak ko, tapos na rin sila. Ibig sabihin, pupus ko ng gawain sa Panginoon. Sa akin, hindi po kasi may anak pa ako. Dapat kong gabayan. Basta importante, araw ng linggo para kayo. Yun naman ang natin. Okay na? Oo. Ay, tuyo. Ano dyan dito? Tuyo. Kagalan. Ito sa anniversary, maganda. Surprise. Masarap to sa anniversary. Anniversary, masarap yan.
kain tayo, kain. Yan, Brother Jeremy, ano doon? Ba't yun doon, Jer? Ito yun, kanin. Kami sa doon. Ito yung nilagay dyan. Gisa wala na, may trabaho si Gisa. Bako. Sabi mo, dito.